So magandang gabi mga kabida. 5:43 na dito sa aking relo. Ano ko lang to, i-flex ko lang yung aking double email dewar dito sa loob. Lapit mo yan yung camera. Pakita natin. Yan. Ito ang aking double email. Double email kasi yung isang side niya is Fujioka email dewar, tapos yung isang side naman is Mariano Lina email dewar. So isang email dewar, iba lang yung mga fancier na nag-develop, mga master breeder na nag-develop dun sa email dewar. So head mga kabida. Etong ibon na to, binabalik-balikan ko talaga, sa totoo lang, naka-apat na ako, pang-apat na to. Pang-apat na to na nakuha ko sa aking idol diyan sa Manila. Si Sir Lito Gatchalian. Shout out Sir Lito. Kuya Lito. So, yan. Si Kuya Lito ang pinagkunan ko ng aking email dewar kasi nga nung nagretiro na si Cap Jojo Cruz, kung kilala nyo si Cap Jojo Cruz, Birds Slope, kumpare niya o kaibigan niya yan, si Kuya Lito. At marami mga ibon ni Cap Birds Slope ang napunta kay Kuya Lito, including itong mga email dewar niya. Particularly nga itong Fujioka email dewar. Meron kasi akong hindi ko malimut-limutan talaga na performance ng ibon ko na related sa mga email dewar ni Cap Jojo Cruz. Yun ay si Gold. Yan, hanggang ngayon minumulto pa rin ako ni Gold, yung kanyang performance sa love ko, paano niya ako napasaya. And until now, gusto ko pa rin i-recreate kung ano yung line ni Gold. Yan. It's the reason why yung mga iniipon ko dito mga ibon ay mga piyesa na kadugo ni Gold. Katulad ng ibon na to. Yan. Kaya meron ako nito. Kilala po kasi ang talagang email dewar na napakahusay, lalo na sa tawid dagat. At talagang umuwi na line, uwian na tuwian ka. Kasi po yung aking si Gold actually ay ano ba siya? Anak. Ayan, anak. Anak ng isang kung di ako nagkakamali, third overall champion ni Cap Jojo Cruz. Yung champion na ibon na yon, may kapatid pa doon sa karera na nilaruan ni Cap Jojo. Si LRPS ata yon, no? LRPS. May mga kapatid siya doon na, kung di ako nagkakamali, 3 yun ang magkakapatid na pare-parehas champion. Isa doon sa champion nakuha ko. Yeah, third overall yun kung di ako nagkakamali. And later on, naging breeder ko yon. Yung yung ibon na yon, nagproduce sa akin ng Batanes champion. Pinangalanan kong si Gold. At yun ang dahilan bakit hanggang ngayon ayaw ko na mawalan ako ng linyada. Gusto ko talaga na magkaroon ako ng mainstay na linyada na tulad nito. Napakaganda, napakakinis na ibon, napakasapol yung kanyang feathers. Pati yung kulay niya, makikita mo talaga ang trademark ng isang email dewar, lalo na yung mga Fujioka. Yan yung light checkered. Yan, na talagang gustong magpulbos lagi. So ito yung hen. At ipapakita ko rin sa inyo yung cock na ipapares ko sa kanya ngayong off-season. Ito ready to breed na to. Ready to breed na to, baka isa lang ko na ngayong August doon sa pares niya. Yan, pakita ko sa inyo yung pares niya, ha? Doon lang. Tingnan nyo yung similarity, mga kabida. Tingnan nyo ang pagkakamukha nila.
ito yung 6 times Fujioka, Emil Dewert Fujioka, na kinuha ko kay Doc Joseph. May offer, actually may offer na to, in-offeran to ng 12,000 pero hindi ko binigay. Kasi papadamihin ko siya. Gusto ko talagang magkaroon ng mainstay na lahi niya, maraming lahi niya dito sa loft ko. Mataas ang respeto ko sa linyada na to. Kaya I decided na keep siya. So ito yung cock na nakuha ko kay Doc Joseph. No? Kung titingnan niyo yung kulay nila, hindi siya relax, upo siya. Kung titingnan niyo yung kulay nila, talagang iisa. Di ba? Namumuti na checkered, di ba? Ganda iyan, oh. Nanggal. So, ito yung cock na ipapares ko doon sa Fujioka na pinakita ko kanina. So, magpupuro muna ako ng mga anak nila. Magla-line breeding ako. Siguro makapag-produce ako ng 6 na piraso. O higit pa kung kakayanin. Pero 6 is good. Then, itatry kong i-recreate kasi yung ibang pyesa na kasangkapan sa pagbuo kay Gold ay meron na, nakabang na. Ang kulang na lang talaga itong Emil Dewert na Fujioka. Ito na lang ang missing piece. Ang missing na pyesa. Sabi nila, pag ang isang ibon daw ay long distance, pansinin niyo yung main 3 feathers, primary feathers, ayan o. Lapit mo yan. Halos pantay-pantay yung dulo. Yan yung last 3 main feathers. Halos pantay-pantay. Pag magkapantay-pantay yan, ibig sabihin daw talagang long distance. Yan ang sinasabi ng mga veterans. Di ba? Pero ako hindi masyado nagpapaniwala doon. Mas nagpapaniwala ako sa performance. Itong ibon na to, nasa 4 years old. Ayan. Nasa 4 years old and sana, no? Magamit ko pa siya for the next 4 years. Makakuha ko ng maraming anak mula sa kanya. So, huwag kayong mag-alala mga kabida. Pagdating ng tamang panahon at tayo ay nakakuha ng mga anak ng ibon na to, kayo mag-alala, magsishare ako sa inyo. Kasi alam ko marami nag-aantay na magkaroon ng ganitong linyada. Okay mga kabida, maraming salamat. Until next time.